correction pillar. So in this pillar, we are going to talk about the correction. Okay. Una, bakit siya tinawag na correction? Okay. Yung nakikita nyo na image sa harap, that is the Bureau of Corrections. Yan yung harap ng National Bilibid Prison. Kasi the office of the Bucor is located in the National Bilibid Prison in Muntinlupa. Now, with regard to definition, ano nga ba yung ibig sabihin natin sa correction sa context ng criminal justice system? It simply means the branch of the administration of criminal justice charged with the responsibility for the custody, supervision, and rehabilitation of the convicted offender. Take note, we are referring to a convicted offender. Kung mapapansin nyo kasi, hindi lahat ng nakakulong, hindi lahat ng nakadetain ay convicted. Kasi meron tayong mga kababayan na nasa kulungan pero hindi sila convicted. Some people are detained awaiting for trial. Some people are detained awaiting for judgment. Some people are detained under investigation. And some people are detained for preventive detention. And some people are detained for safekeeping. So, yung convicted offender natin, isang uri lang siya ng inmate in detention. Okay? Kung pag-uusapan natin ang reason kung bakit nga ba corrections ang tawag natin sa correction pillar, ano ba yung ibig sabihin ng correction? Di ba nanggaling siya sa word na correct? When we say correct sa Tagalog or sa Filipino, hindi ba ang tawag natin dyan ay tama? Okay? Bakit kaya tama ang ibig sabihin natin kapag sinasabi nating piitan o bilangguan o kulungan? Kasi kung mapapansin natin, in the context of criminal justice system or in the perspective of the law or in the lens of criminology, pansinin ninyo, meron tayong rules sa society. At yung mga rules na to, ang tawag natin law. Pag violate mo ang law, ang tawag natin crime. Ngayon, yung mga taong nakakagawa ng crime, itinuturing natin sila na nakagawa ng mali. Okay? Wrongdoing. Bakit? Kasi may rules tayo na dapat sundin. Tapos sila hindi na nakakasunod. So, yung pagkakamali nila na nakalabag sila sa crime, ang response ng ating criminal justice system is ihiwalay sila at dalhin sa isang sulok ng lipunan na kung tawagin natin ay bilangguan para doon natin sila itama. Doon natin itinatama yung mga maling nagawa nila. So that pagbalik nila sa community, they are already a changed man, reformed man, rehabilitated man. Kaya natin siya tinawag na corrections. Okay. Kasi ito yung lugar na kung saan itinatama natin yung mga pagkakamali nila. Okay? Ano yung duty ng correction? To take the custody of convicted offender. Okay, nasa pangangalaga nila yung mga nasentensyahan na allegedly gumawa ng krimen. Sila din ang may trabaho to supervise, subaybayan sa Tagalog, yung kanilang pang-araw-araw na buhay habang sila ay ibinubuno yung sentensya na ibinigay ng korte. And sila din ang may mandato under the law
na mag-implement ng mga rehabilitation programs. Ano naman yung tinatawag natin na penology? Penology. Di ba, naririnig natin yan sa BJMP, Bureau of Management and Penology. Penology came from the word poena and logos. Poena means penalty and logos means study. So pag pinagsama natin yung dalawang salitang to, we can come up with the word penology na ang ibig sabihin is simply the study of punishment. Study of punishment for what, sir? For crime or of criminal offender? And it includes the study of control and prevention of crime through punishment of criminal offenders. Meaning, penology is the particular field or the science of punishment. Ito yung kailangan mo na pag-aralan kung ikaw ay mapapabilang sa mga institusyon ng gobyerno na ang trabaho is mangalaga at mag-reform sa mga criminal offenders natin. Penology. Okay? Lahat ng punishment, hindi yan. And ano ba yung mga rules natin dyan? Ano yung mga klase natin ng punishment? Kailan mo siya dapat ibigay? And so on with regard to punishment. Ngayon, meron tayong tanong rito. Ang question natin is, why is correction the weakest pillar of the criminal justice system? Kasi guys, ayon sa mga pag-aaral, ang correction ang lumalabas na pinakamahina daw na poste ng ating justice system. Ang tanong, bakit? Sige nga, sino dito may idea? Bakit kaya binansagan na ang correction pillar ang pinakamahina? Mas mahina siya sa law enforcement, mas mahina siya sa prosecution, mas mahina siya sa court pillar and sa community pillar. Bakit kaya? Anyone from the class na may idea, bakit correction ang pinakamahina? Ha? Underfunding, sir. Underfunding? Underfunding ba ang ating correction pillar, ang mga bilangguan? Kung naka-attend na kayo ng seminar ng BJMP, doon dinidiscuss nila kung ano yung mga pinapakain nila sa mga detainees natin, sa mga inmates, sa mga PDL. And lumalabas na ang budget nila per PDL is 70 pesos. 70 pesos. Sir, ano yung 70 pesos? Sabi nung isang listener doon sa new media noon, mayaten 70 pesos. Maka-budget meal ka kadetan, kunana. Ang 70 pesos pala, akala niya kasi per meal. Yung 70 pesos pala is per day. Okay. So, per day yun. Okay. Way back 2014, kung hindi ako nagkakamali, that was 50 pesos eh. Nung nag-aaral pa kami ng college, that was 50 pesos. Ngayon, 70 na. Ewan ko lang kung ngayong 2025 nadagdagan na. Pero, would that be considered as the reason kung bakit siya weakest pillar, underfunding? Any idea? Any idea? Gamitin nyo yung mga Google ninyo, guys. Gamitin ninyo yung mga... Sir, sir? Ang question, wala ba sa Wala ba sa screen? Hindi ba One sir, correction pillar lang adda, sir. Ha? Hindi nyo nakikita yung nasa screen? Answer. Meron tayong PowerPoint. Nagsisango lang di, sir, bilibid. Okay. Sige. Let us... Okay. How about ito? Kita nyo na? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ano yung sagot?
correction is the weakest pillar of the criminal justice system because of its failure to reform and rehabilitate offenders and prevent them from returning to a criminal life. So sa madaling salita, kaya daw pinakamahina yung correction pillar natin mga kaibigan ay dahil hindi daw nagagampanan ng correction pillar ng maigi yung kanyang trabaho, which is to reform and rehabilitate offender. So that pagbalik ng ating offender sa community, change man na siya. Okay? Hindi na siya uulit pa, hindi na siya gagawa ng crime. Kasi ang nangyayari kasi, ayon sa pag-aaral, may significant percentage tayo ng mga criminal offender na pag natapos nila yung sentence nila at paglaya nila, pagbalik nila sa community, gagawa na naman ulit sila ng crime. In the end, babalik sila doon sa cycle ng criminal justice system. Gagawa ng crime, huhuli ng law enforcement, iproprosecute ng prosecution, itatrial ng court, and then mako-convict, magsaserve ulit ng sentence. Paglabas, pag na-reintegrate sa community, babalik na naman ulit. Kaya daw nasabi na weakest pillar ang ating correction pillar is because hindi niya nagagampanan yung trabaho niya na baguhin yung ating criminal offender. Pero did you know na meron tayong isang faculty member sa Northwestern University na hindi siya naniniwala na ang correction ang weakest pillar. Kasi ganito yan guys, no? Ito ay produkto ng mga pag-aaral. Ina-analyze natin ang criminal justice system. Ano nga ba ang pinakamahinang pillar? At lumalabas na correction. Ngayon, pag tinatanong sa board exam, actually tinatanong to sa board exam what is the weakest pillar of the CJS? And ang sagot is the correction. Pero meron tayong faculty member na hindi niya yan tanggap. Okay. Meron ba kayong idea kung sino yung faculty member natin na hindi niya tanggap na correction ang weakest pillar? Kilala nyo ba yung mga faculty members natin sa Northwestern University College of Criminal Justice Education? O soon, siguro, in the coming years na pag-aaral ninyo, makikilala nyo sila isa-isa. Pero according dito sa faculty member natin, kung bakit hindi siya naniniwala sa correction pillar, kung iisipin daw niya at i-analyze niya, maganda kasi ang programa ng correction. Actually, maganda naman daw ang implementation. Kaya lang ang problema, pagbalik nung ating offender sa community, ang nangyayari na nakikita niya, yung community naman ang hindi nag-a-accept doon sa re-entry ng ating criminal offender. Kumbaga parang hindi friendly environment yung community. So pagbalik niya sa labas, parang bumabalik siya sa dati niyang way of life kasi nire-reject siya ng community. And then babalik sa cycle ng criminal justice system hanggang sa makulong ulit. Kumbaga ang point niya is maganda na ginagawa ng correction ang kanyang trabaho. Kaya lang ang problema, pag balik niya sa community naman ang problem. Pansinin mo, meron kasing mga halimbawa, no? May mga employer, mga business owners na pag nag-hire ng empleyado, minsan tinitignan kung may criminal record. At kapag may criminal record, parang na-turn off na sila, hindi nila tinatanggap, ex-convict yan. Actually, ganun nung araw talaga. Pagka ex-convict ka, hirap ka maghanap ng trabaho. Kaya naman, ang Congress natin nagpasa ng batas na as anti-discrimination sa mga ex-convict. Na ang sinasabi ng batas, hindi mo pwedeng i-reject ang isang aplikante sa trabaho solely by reason na siya ay merong criminal record, na siya ay ex-convict. I am not really that well versed kung ano yung eksaktong numero ng batas, but we have that kind of law to address the problem na ang community natin dapat sa CJS kasi ang isang role ng community is to accept the re-entry of the criminal offender. Nakikita nyo yung point?
So according sa ating faculty member, ito daw yung problem. Ang sabi ko naman sa kanya, "Sir, maganda yung idea mo actually kasi challenge mo yung established na result ng mga pag-aaral. Pero hindi mo kasi yan basta-basta mababago academically or scholarly speaking kasi established na yan, meron tayong evidence na palpak ang correction. Ngayon, kung gusto mong baguhin yan, ang pwede mong gawin is mag-conduct ka ng sarili mong study, mag-gather ka ng sapat na evidence proving your point na hindi correction ang problema kundi community. So kung crime prevention pa lang pag-uusapan, magpo-focus ka sa community ka. Kung ano ba ang problem, nakikita mong problema sa community, bakit? Ano yung mga contribution at factors na nag-uudyok doon sa criminal offender natin na nagbagong buhay na nung nasa loob, pero paglabas, bumalik ulit sa dati. Ano yung mga factors? So gawa ka ng pag-aaral. Sabi niya, "Oh sir, gagawan ko yan." Yun yung sabi niya. So let us wait kung mangyayari nga. Okay. Kasi alam mo pag nangyari yon, maaaring maging tanong yan sa board exam. No? At yung dating sagot natin na weakest pillar as correction, maaaring mabago at na maging weakest pillar ay community. Nai-guess niyo yung point? Okay. So, yun ang weakest pillar. Okay. As of the moment, correction. But we are not close with the idea of analyzing the current trend in our society kung tama nga ba yung hypothesis ni Sir. Okay. Hindi ko na lang siya papangalanan. Okay. Makikilala nyo na lang siya. Anyway, we have classification of corrections. Dalawa lang to mga kaibigan. We have the so-called institutional and non-institutional correction. In your higher year, meron kayong separate subject regarding dito sa dalawang classification na to. Separate ang subject ninyo sa institutional correction and separate sa non-institutional correction. When we say institutional correction from the word institution, it deals with jails, prisons, and colonies where a convict is going to serve his sentence. So, meaning, ang laman ng subject na ito is pag-aaral patungkol sa mga ahensya ng gobyerno na ang mandato is mag-maintain ng facility. Ano ba yung process? Okay. Ano yung role ng key institutions and agencies of the government with regard to jails, prisons, and penal colonies? Ano yung procedure? Okay? Paano ba ang pag-admit sa mga convicted offenders? Paano ba ang pag-admit sa mga detainees? Ano yung process? Ano yung kailangan? Ano yung role ng ating mga prison guards, jail guards? Ano yung mga rules? Di ba? Ano yung mga rehabilitation program na kasali dito sa mga ahensyang ito na ipinapatupad nila? Yan yung mga pinag-aaralan dyan. Sa non-institutional correction naman, take note from the word non. Ibig sabihin, walang institusyon na pinag-uusapan dito because it deals with service of sentence of a convict outside an institution. It is also known as community-based treatment. Kailangan kasi tandaan natin at maunawaan na ang pagseserbisyo ng sentensya, hindi lang yan ginagawa sa loob ng prison. Meron tayong mga programa ayon sa batas natin na maaaring iserve ng ating convicted offender ang kanyang sentensya dito sa loob ng community. Kaya siya tinawag na community-based treatment. Ang halimbawa niyan yung tinatawag natin na probation, and then meron din tayong tinatawag na pardon. Dalawang klase yan, absolute pardon, conditional pardon. Meron tayong tinatawag na amnesty, usually for political offenders. Meron tayong tinatawag na anong tawag dito? Reprieve. Okay, yan yung suspension or postponement of sentence. Meron tayong tinatawag na parole. Okay? Meron tayong tinatawag na
Meron pa isa eh. Okay, hindi ko na maalala. Tingnan mo, pati instructor ninyo minsan nakakalimot. But anyway, you will have a separate subject on non-institutional correction. Okay, yan yung tinatawag na community-based treatment. Another concept here that we must understand are the justification of punishment. Ano ba yung justification of punishment, sir? When we say justify, ano ibig sabihin nun? Justify. Justify means to make a valid point. Tama. To make it valid. Sa Ilocano, pag sinabing justify, ikalintegam. Okay? Ibig sabihin, sinasabi mong tama. Okay? Sinasabi mong tama yung isang bagay. Ngayon, pag sinabing justification of punishment, ang konsepto dito, bakit niya ba tama ang magparusa? Bakit kailangan nating magparusa? Number one, ang isang reason is retribution. Okay, isa na yan sa pinakamatandang konsepto ng pagpaparusa, mga kaibigan. Retribution means ganti. In other terms, revenge. No? Offenders should be punished because they deserve it. Okay, sa criminology, matatagpuan natin ang konsepto ng retribution sa classical school of thought. Kung naaalala nyo pa, yung classical theory natin. Remember Cesare Beccaria, okay? At saka Jeremy Bentham, sila yung mga proponent nito mga legal reformers and jurists. Retribution, matatagpuan din yan sa Code of Hammurabi by King Hammurabi. Kung naaalala ninyo yung passage na an eye for an eye and a tooth for a tooth, kung ano ang inutang, Yes, yun din ang kabayaran. yes, sir. Diba? Lex talionis, kung tawagin natin naman sa ibang terminolohiya. No? Lex talionis means the law of talions or the law of revenge. Okay? Kailangan natin magparusa upang maiganti natin yung nagawang mali ng ating offender sa victim. Bakit? Kasi deserve mapunish ng isang taong gumawa ng mali. Pero you must also understand na ang punishment, guys, must be in accordance with the law. Hindi pwedeng nagnakaw ang isang tao tapos sasabihin ng judge, okay, ibitayin nyo na yan. Hindi pwedeng ganon. Kailangan kung ano lang yung nasasabi sa batas, yun lang yung penalty. Now moving on, as a second justification, meron tayong tinatawag na expiation or atonement. Ganito guys, no? Ang expiation or atonement, that is group vengeance. Anong ibig sabihin nun, sir? It is a punishment in the form of group vengeance where the purpose is to appease the offended public or group. Group revenge. Anong pinagkakaiba nila sa retribution, sir? Ganito, sa retribution, ganti, di ba? Sabi natin kanina. Pero ang ipinaghihiganti natin dito is yung biktima. Kaya natin parurusahan yung offender. Sa expiation naman, ito yung konsepto na paparusahan natin yung isang tao, yung offender, para maiganti yung offended public or the offended group. Okay? Ano bang magandang example? Alam niyo yung persona non grata? Persona non grata. Persona non grata is the act of declaration or an act of declaring somebody that that person is not welcome to a particular territory. Anong halimbawa? Updated kayo sa mga ganap sa social media o ganap sa bayan natin. Kilala ninyo si Richard Haydarian, yung isang political analyst vlogger na nagtuturo sa University of the Philippines. Dineclare siya as persona non grata ng mga iba't ibang local government sa Mindanao. Meaning, ng persona non grata, hindi ka na welcome dito. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi ka na welcome rito sa Mindanao. Okay?
Bakit siya dineclare na persona non grata? Kasi si Richard Aydarian, meron siyang interview with the international media. And then, ang sabi niya, the Dutertes have a lot of support from Mindanao, which their HDI development is comparable to Sub-Saharan Africa. Okay. Yun yung sinabi niya. And here in Southern Luzon, we are comparable with the HDI of Southern Europe. Yun yung sabi niya. Okay. Ano ba yung HDI? Yung Human Development Index. Sabi niya, ikinumpara niya basically yung Mindanao sa Africa. Tapos tayo daw mga taga Luzon, comparable sa Southern Europe. Ang konteksto niya, Human Development Index. Pag sinerge mo kung ano nga ba yung Human Development Index with respect to educational attainment, educational attainment, literacy rate, life expectancy, ito yung mga factors in determining Human Development Index. Pero kung mapapansin mo, na-offend dito yung mga tiga Mindanao na ikinumpara niya sila sa Africa, Sub-Saharan Africa. Pero pag sinerge mo naman ang Sub-Saharan Africa, it is a developing region, no? Meron din naman silang mga skyscraper and hindi naman, ito kasi yung misconception, no? Parang ang nangyari, naging discriminatory on the part of Mindanaoans na ganun na lang ba kababa ang tingin nila sa Africa para ma-offend sila na na-compare sila samantalang ang Sub-Saharan region naman ay hindi naman yan hindi naman yan jungle o desierto lang, no? Kasi they are developing like us, no? You know, Philippines is considered as a third world country. We are a developing country. So, nasa process pa lang tayo ng industrialization. Now, yun ang example ng expiation or atonement, no? Dineclare siya as persona non grata to appease the offended public, which in this case are the Mindanaoans, okay, with their respective local governments. Another example ng persona non grata as a matter of expiation or atonement, si Ramon, kilala nyo si Ramon Bautista, yung vlogger, yung author ng libro na Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo. Yung libro niya, ginawan pa ng pelikula ni Kim Chiu tsaka si Yan Lim kung hindi ako nagkakamali. Dineclare siya as persona non grata sa Davao City naman noon. Back then, it was Mayor Duterte, I think. So, ano bang nangyari? Bakit siya hate ng mga taga Davao? Kasi nung nandun siya sa Davao, nag-show sila, ang sabi niya, parang wala daw magaganda sa Davao, puro mga hipon. Ano ba yung hipon? Dinescribe niya yung mga babae sa Davao na mga hipon. 'Di ba? Pagka-hipon daw kasi kinakain yung katawan tapos tinatapon yung ulo. So, parang sabi niya, papangit daw ng mga taga Mindanao. Mga sexy lang pero mga walang itsura. Syempre na-offend sila. Yabang naman nito, parang ganun. So, dineclare siya as persona non grata. Hindi ka na welcome dito sa Davao. Another example is Candy Pangilinan. Puro mga artista to, no? Candy Pangilinan, the comedian, yung babae, meron kasi siyang quick interview. Meron siyang quick interview, tapos tinanong siya, meron siyang sinabing statement Ang sabi niya, ano ka ba naman? Tao ako, hindi ako igurot. Sabi niyang ganun. Tao ako, hindi ako igurot. Alam mo nangyari? Okay. Na-offend yung mga tiga Highlands, yung mga tiga Cordillera. Bakit? Sila yung mga igurot, di ba? Anong ibig niya sabihin ni Candy Pangilinan? Hindi kami tao? Parang ganun eh. Sabi niya, tao kami, hindi igorot. So, pag igorot, hindi tao, di ba? Na-offend sila. Pag sinabi mong igorot, parang tayo, Ilocano, okay? Merong mga Ibanag, Itawis, merong mga Kapampangan,
merong mga Bicolano, di ba? Cebuano, Bisaya, Maranao, Tausug. O ngayon, nakaka-offend yun in the part of the Igorots kasi sabi niya, tao ako, hindi ako Igorot. Di ba? You see the, the sensitivity of the people. Dapat maging maingat. That is a lesson actually, if you are going to ask my opinion. That is lesson. We should be careful in making statements that would be offensive to other people. Kasi in this case, dineclare ng Baguio City si Candy Pangilinan as unwelcome to Baguio City anymore. She is no longer welcome, no? Persona non grata. You are not welcome here. Parang ganun. Pero pag sinabi namang persona non grata, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na pwedeng pumunta sa lugar na yun. Pwede ka pa rin pumunta. Kaya lang, yung persona non grata kasi, it is a formal declaration na hate ka namin dito. Okay? Kung maaari, wag ka nang pumunta rito. You are not welcome here. Pero pwede ka rin pumunta. Bakit? Because it is a constitutional right to travel. No? Meron tayong and the persona non grata declaration is not higher than this constitutional right. So, pwede ka rin mag-travel. Isa pang example, personal non grata. You know, Corina Sanchez. Corina Sanchez. Alam niyo si Corina Sanchez, di ba? Yung asawa ni Marojas. Yung namimigay ng tsinelas, yung may show, ang pangalan Rated K. Rated K, sir. Di ba? Rated K. Ngayon, nung news anchor siya sa ABS-CBN way back 2014, nung November, kasi ang forecast, tatama ang Yolanda sa Pilipinas, sa may Visayas. Ngayon, nag-news anchor siya, nung patapos na yung TV Patrol, ang sabi niya, naku, sana naman wag nang tumama sa Pilipinas yung bagyo. Sana dumiretso na lang ng Japan. Yun yung sabi niya. Sana dumiretso na lang ng Japan, wag na sa Pilipinas. Alam mo ang ginawa ng Japan? Nag-declare sila na si Corina Sanchez ay persona non grata sa Japan. Ano ang reason? Because Corina Sanchez is wishing ill will to others. Di ba? Wishing ill will to others. Bakit mo sasabihin, sana doon na lang sa Japan, wag na sa Pilipinas? Disaster yung paparating eh. Di ba? Sakmo na. Okay. Ngayon, na-offend yung mga Japanese people, na-offend yung Japanese government. Okay. Corina Sanchez, you are not welcome here anymore. Di ba? Persona non grata. Yun ang example ng expiation or atonement. It is a form of punishment. Parang pamamahiya na rin yun eh. Di ba? Hindi ka na welcome dito. Yan kasi, di ba? Kung ano-ano sinasabi mo, hindi mo iniisip. Okay, parang ganun. To appease the offended public. Okay. Number 3, we have the so-called deterrence as a justification of punishment. You know naman ang deterrence, nag-aralan na natin to sa Introduction to Criminology. Yan ay isang concept, another ng classical criminology. Diba? Dalawa ang klase ng deterrence. Tama? We have the specific deterrence and general deterrence. Ang ibig lang niya sabihin sa madaling salita, nagpaparusa tayo ng tao, una, para magtanda yung tao na yun, wag na siyang umulit. Yun ang specific deterrence. At pinaparusahan natin siya para makita ng public at wag na nilang gayahin. Kumbaga, pinaparusahan natin to make an example. Okay? Sasampulan mo ang taong bayan. Okay. Dalawang epekto. Para magbago yung gumawa ng crime, hindi na niya ulitin at para hindi na nila gayahin. Yun lang ang deterrence, guys. At para maging effective ang deterrence, according to Cesare Beccaria, doon sa kanyang libro na, hindi pala libro, essay, no? De deliti e del pene. It is written in Italian. Sa English, Essay on Crimes and Punishment. Ang sabi niya, para maging effective ang deterrence, it must be certain, it must be swift, and it must be so severe for the public not to imitate it. Okay. Or to learn from it.
So sa makatuwid, sa Tagalog, para maging mabisa ang deterrence, pag may gumawa ng crime, make sure that that person will be punished, certainly. Meaning, dapat walang makakatakas sa batas. Actually, that is the principle of law, na laws should be like scientific laws. Kasi yung mga scientific laws natin, you cannot really violate it. Okay? For example, ano ba yung mga scientific laws natin? Law of gravity, for example. Diba? Everything that goes up, that has a mass, will go down. Okay? Can you violate it? Siguro, gumamit ka ng rocket, lumipad ka. But, as long as there is this force pulling you, okay, that will go down. No? Everything that goes up will go down. That has a mass. Okay? Para halimbawa, yung law of nature natin, ano ba yung mga guaranteed things in life? Diba? Halimbawa, death. Sabi nila, death is one of the only guaranteed thing in life. Okay, ano yon, no? Mapapaisip ka. Kasi ganito eh. The other day, meron ako nakitang interview. May mga tao, pinaglalaban nila yung mga aktivista, pinaglalaban nila yung paniniwala nila. And then, may nag-interview, tinanong sila, hindi po ba kayo natatakot mamatay? Hindi. Bakit ako matatakot mamatay? That is one of the guaranteed things in life. Diba? Kung merong sigurado man na mangyayari sa buhay ng tao, that is death. Ang hindi mo lang alam kung kailan. So, yun yung idea. Certainty. That is certain. Sa law, ang punishment daw para maging effective, it must be certain. Pag may gumawa ng crime, hindi siya makakatakas. That is the idea. Kasi pag may nakakatakas na gumagawa ng crime, walang justice, hindi daw magkakaroon ng deterrence. So, ang mangyayari, may gagawa ng crime. Actually, that is the reason, isang reason kung bakit meron tayong death penalty noon. Deterrence. No? Na binibitay natin yung mga nagko-commit ng heinous crime. Number 1, para ipaghiganti yung victim. Number 2, para hindi tularan ng mga iba. Pero here's the problem. Ayon sa pag-aaral, no, ikinumpara nila ang crime rate. Ang death penalty naman sa heinous crimes lang sa mga karumal-dumal na krimen. Ngayon, ikinumpara nila yung crime rate ng heinous crimes nung walang death penalty at merong death penalty. At lumalabas sa datos ng mga pag-aaral, mga kapatid, na walang significant change. Hindi significant ang number or difference ng crime rate nung may death penalty at walang death penalty. So ang conclusion nung pag-aaral, hindi effective ang death penalty. Kaya hindi natin siya maibali-balik kasi wala tayong makitang ebidensya na talagang may deterrent effect ang death penalty. Kasi ang sabi nila, nung may death penalty, binibitay natin yung mga rapist, mga murderer, mga kidnappers kasi heinous crimes to kidnapping with rape, kidnapping with homicide. Ngayon, kahit daw may death penalty, may mga nanggagahasa pa rin, may mga pumapatay pa rin ng tao. Ngayon, nung walang death penalty, ganun pa rin naman ang bilang ng mga gumagawa ng crime. So, since wala namang diferensya, wag na nating ibalik. Yun yung lumalabas na rason. Pansinin nyo, di ba, naging presidente na si President Duterte. Yung mga kaalyado niya, yung chief PNP niya, si Bato, lahat sila pabor na ibalik ang death penalty. Pero bakit hindi maibalik, mga kapatid? Kasi nga, wala tayong ebidensya na mabisa ang death penalty kung ang purpose lang ay deterrence. Kung kayo magiging criminologist at magkakandak kayo ng pag-aaral o research at mapapatunayan nyo na effective nga ang death penalty, pwede yang maging basis for policy making.
So pagka may isang representative or kung tawagin natin congressman or senador na mag-sponsor ng bill para ma-defend niya ang bill niya imposing the death penalty, dapat meron siyang concrete evidence. At yung mga research ninyo na magpapatunay ay yun ang maaari niyang gawing basis. You see, yun yung isang significance naman ng criminology research. Kasi nagiging basis tayo ng policy making. Yun lang naman siya. Now moving on, incapacitation and protection, number 4. Ano ibig sabihin natin? The public will be protected if the offender has being held in conditions where he cannot harm others, especially the public. When we say incapacity, anong kabaliktaran yan? Yung opposite. Or antonym. Capacity, di ba? Kasi ang nangyayari, pagka hinuhuli natin ang suspect at dinidetain natin siya, pag na-convict yung criminal, yung accused natin, nalalagay siya sa isang sulok ng lipunan, sa isang kulungan. At nawawalan siya ng capacity o kakayahan na gumawa ulit ng crime. Yun yung isang reason kaya kailangan daw natin mag-punish. Para ma-incapacitate natin yung taong gumawa ng crime. Para hindi na siya makaulit pa habang siya ay nakapiit doon sa bilangguan. Number 5, reformation or rehabilitation. So kung mapapansin nyo, ito yung konsepto ng positivist criminology. Ang goal ng punishment sa classical is retribution, while on the other hand, ang goal ng positivist as punishment is reformation or rehabilitation. It is the establishment of the usefulness and the responsibility of the offender. Maalala nyo sa positivist, ang goal ng positivist is to change the behavior of the person. So from law-violating citizen, maging law-abiding citizen siya. Yun naman ang isang justification natin of punishment. Now, moving on with another concept, meron tayong tinatawag na penalty. Ano naman yung penalty, sir, at paano yan naiba sa punishment? Ganito, guys. Ang penalty is specifically defined as the suffering inflicted by the state against an offending member for the transgression of law. Okay. Ano meaning nun? Pag sinabing penalty, it is a generic term. Ang nagbibigay ng penalty is the government. Take note of that. The state, mga kaibigan. Kung ako, private person, at nagbigay ako ng punishment, penalty ba yun? Hindi, according to definition eh. And another thing, when you say penalty, sabi ko generic term, malawak kasi yan na salita. Maraming klase ng penalty. Pwedeng ang penalty ay imprisonment lang. Pwedeng ang penalty ay fine. Pwedeng ang penalty ay community service. Pwedeng ang penalty ay disqualification, absolute or temporary. Pwedeng ang penalty ay suspension. Suspension without pay. Okay? Pwedeng ang penalty ay dismissal. Okay? Yun yung mga, or pwedeng ang penalty ay a combination of the things that we have stated. Pwedeng imprisonment with fine, community service with fine. Okay? Yan ang penalty, generic. Yung mga nabanggit natin, specific. Another concept here is the so-called judicial conditions of penalty. Ano ibig sabihin nun? So let us take time to understand. Ano yung judicial conditions of penalty? When we say judicial, it means in accordance with the law. Okay? Sa pagbibigay natin ng parusa or penalty. Okay? Sa pagbibigay natin ng suffering to the offender. Infliction of suffering to the offender. Merong mga kondisyon, mga kaibigan. Ano yung mga kondisyon? Isa-isahin natin. Number 1,
it must be productive of suffering, without however affecting the integrity of the human personality. Anong ibig sabihin nito? Productive of suffering. Pag magbibigay tayo ng parusa, hindi dapat destructive lang. Hindi daw dapat nakakasira lang. Okay? Pag magbibigay tayo ng parusa according to law, it must be productive at the same time. Like for example, community service, pansinin mo. Yung community service ba, pinahihirapan lang natin yung offender? Pinahihirapan lang ba natin siya? Hindi, di ba? Kasi yung community service, may nagbe-benefit ba? Wala. Meron. We have the community, di ba? So, at the same time, pag sinabing productive of suffering, may silver lining tayo, no? Pag sinabi mong silver lining, ano yan eh, negative yung situation, but at the same time, meron siyang positive effect. Yun yung tinatawag na silver lining, mga kaibigan. Like for example, pinarusahan ka ng instructor mo na late ka sa klase, sabi niya, give me 50 push-ups. Okay. Pinag-push up ka, nahirapan ka ba? Yes, nahirapan ka. Pero, productive ba yung paghihirap mo? Meron ka bang na-benefit? Meron bang positive effect? Yes. Diba? Meron, sir. Alam na, it is common sense na pag tayo nag-exercise, ang ating physical body ay na e-enhance yung kanyang tolerance sa pain at the same time, nag-expand yung lungs natin kapag tayo ay napapractice huminga. Over time, tayo ay, yung tolerance is lalakas. At the same time, mas lalakas yung endurance natin. Yung mga muscles natin nabibitak. And pag yan nag-heal, mas lumalakas at lumalaki. And nababurn natin yung fats natin. And at the same time, it is good for the brain. Ngayon, kung mapapansin mo, yan yung sinasabi ng number 1. Magpaparusa tayo at the same time, it must be productive. Kung mapapansin sa inyong institutional correction subject, mapag-aaralan nyo yung iba't ibang klaseng programs ng ating institutions like jail, prison, and penal colonies. Halimbawa, as a matter of work program, sa BJMP, meron silang mga courses on handicrafts, meron silang mga training, and yung mga person deprived of liberty, natututunan nilang gumawa ng mga iba't ibang klaseng bagay gamit ang mga indigenous materials. Nakakagawa sila ng basket, nakakagawa sila ng mga display, nakakagawa sila ng mga bag, at marami pang iba. When I was in elementary, yung father ko kasi meron siyang friend na nakadetain doon sa Ilocos Norte Provincial Jail. And at that time, nung elementary kami, uso kasi yung saranggola eh. Ngayon parang wala akong nakikita ang saranggola. Yung ilaw ba? Diba? Ilaw. So, at that time, yung mga kapitbahay namin na bata, meron silang mga ilaw. Saranggola, yung kite. So, nagpapabili ako sa papa ko. Hindi kasi ako marunong gumawa. Gumagawa kami nung bata kami, yung iit. Di ba? Iit. Yung sagad ba? Diba? Samo sakaban ti Jaryo, plastic, okay, panait, scotch tape doon and everything. Pero yung papa ko, ang ginawa niya, nagpagawa siya doon sa isang PDL, doon sa INPJ. Kasla, nagdakyala. Binayadan na pala, 150. That was what? When I was in elementary, 2000 eh. From 2000, grade 1 na to 2007. Okay. 2000 to 2007, I was in elementary. So, yun. Ang nangyari, kung mapapansin nyo, kahit naka-detain sila, kumikita sila. Meron silang mga work. At the same time, meron din tinatawag na religious program where sari-saring mga
religious groups or religion ang nagpupunta sa mga prison to also cater their services with their respective PDLs na kabilang doon sa sekta nila o sa relihiyon nila. Another thing is yung educational program. You know, meron akong kaibigan, batch ko ng high school, na kulong siya for the crime of rape. I mean, not detained to be specific. Hindi naman siya na-convict, na-detain lang. So, mga around 1 year siya dun sa kulungan. But, kung mapapansin mo, ang magandang nangyari sa kanya, out of his school youth siya, no? Out of his school youth. Ang nangyari kasi, yung girlfriend niya nung high school, kasi kaka-18 niya nun eh. Yung girlfriend niya is 16, and then inuwi niya dun sa bahay nila. And then, nalaman ng parents, galit na galit yung parents ng babae. So, nag-file sila ng kaso ng rape kasi minor lang yung children eh. Hindi naman nag-prosper yung kaso kasi nagkaroon sila ng amicable settlement. So, inurong yung kaso. But eventually, nakalabas siya. But it took him several months. Pero out of his school youth siya nung napasok siya dun sa BGMP. Ang maganda sa BGMP, meron silang educational program na hanggang high school. I think wala pang college eh, but they are working on that. So, mandatory na kapag hindi ka graduate ng elementary o hindi ka graduate ng high school, pagka ikaw na-detain, mag-undergo ka ng educational program. Yun naman in relation sa CHED. Kasi yung CHED, in partnership, may partnership siya sa mga jail institution natin para mag-implement yung alternative learning system. So, anong nangyari sa kanya habang nasa loob siya, nag-module siya. Binibigyan lang siya ng module ng mga tiga-DepEd and then sinasagutan niya, nag-e-essay siya, binabasa niya, inaaral niya. And then sinasubmit niya, kino-collect ng mga tiga-DepEd. And then, alam mo, bago siya lumabas, graduate siya ng high school. Nung nagkita kami, nag-usap kami, ang sabi niya, alam mo, kung hindi pa ako nakulong, malamang hindi pa ako graduate eh. Diba? So, kung mapapansin mo, meron siyang silver lining. No? Meron siyang positive effect. So, kahit na negative yung nangyari sa kanya initially, nakulong siya, on the brighter side of the things, graduate siya. Kasi dito sa labas, hindi siya makapag-aral, hindi niya kayang mag-enroll. Kasi parang ang nangyari, layas siya, ayaw na siya pag-aralin ng parents niya. Nung nakulong siya, nakapag-aral siya, libre. Di ba? So, yun yung number one condition. It must be productive. Hindi lang basta parurusahan natin ang convicted offender. Number two, it must be commensurate with the offense. Anong ibig sabihin nun? Different crimes must be punished with different penalties. Ibig sabihin, yung punishment ay dapat magkatugma doon sa na-violate na law or nagawa na crime ng ating offender. Halimbawa, di ba? Nagnakaw ka ng manok. Tapos ang penalty mo, death penalty. Question. Magkatugma ba yung death penalty sa pagnanakaw ng manok? Okay. Is the penalty commensurate with the offense? Kung ang sagot nyo hindi, then it must be commensurate. No? So ano dapat ang penalty sa palagay ninyo, mga kaibigan? Kung susundin natin ang condition na yan, commensurate with the offense. Nagnakaw ka lang na manok. Okay. Bayaran mo yung manok. No? Sa restorative justice model, pinag-aaralan natin yan na ang isang paraan to settle a dispute is restitution. Okay? Ang restitution, ito yung pagko-compensate mo doon sa nawala na bagay dulot ng ginawa mong crime. So kung nagnakaw ka ng manok, ibalik mo yung manok, number one. Kung hindi mo na kayang ibalik physically yung manok, kung papayag siyang palitan mo ng ibang manok, palitan mo. Pero kung hindi siya papayag,
bayaran mo yung equivalent monetary value nung ninakaw mong manok. And that would commensurate with the offense. Ibang usapan pag pumatay ka ng tao, ha? Okay, bakit? Pwede mo bang bayaran na lang? Meron tayong mga non-negotiable things. No? So, ang lesson lang dito, as a part of the condition of penalty, dapat equivalent ang crime, equivalent ang penalty doon sa crime. Number 3, penalty should be personal. Ano ibig sabihin nun? Bawal ang proxy. Ano ibig sabihin, sir, ng bawal ang proxy? Hindi pwedeng ikaw ang gumawa ng crime, tapos ibang tao ang magsasuffer ng penalty para sa'yo. Halimbawa, ganito. Okay. Gumawa ka ng crime. Okay. Nasa hustong gulang ka na. Pero dahil sa mahal na mahal ka nung nanay mo, ang sabi nung nanay mo, lahat gagawin ko para sa anak ko. Ako na lang po ang ikulong ninyo. Wag lang po yung anak ko. Okay. If you are the one who will decide the case as a matter of condition of penalty, pwede mo bang instead na ikulong yung gumawa ng crime, ang ikukulong mo yung nanay? Hindi. Kasi guilt is personal. Di ba? The guilty one must be the one to be punished. No proxy. Okay. Kung nanonood siguro kayo ng mga Senate hearing, baka napanood nyo yung sinabi ni former President Duterte, no, sa Senado nung kausap niya si Risa Hontiveros, Senador Risa Hontiveros. Anong sabi niya? Guilt is personal. Because that is under our law as a matter of judicial condition. Pansinin niyo, mga kaibigan, kung wala ito sa judicial condition ng penalty, hindi kasali ang personal, ano kaya ang maaaring mangyari? Alam nyo, pag wala yung personal, wala nang makukulong na mayaman. Bakit? Kasi kung ako mayaman at babaril ako ng tao, halimbawa, that is a crime, okay, hindi ko konsunada yung mukha ng isang tao, tangina mo, barilin kita, di ba? Binaril ko, sorry for the word, just for example purposes. Binaril ko, namatay, nung hahatulan na ako, at pwede namang hindi personal ang guilt, anong gagawin ko? Maghahanap ako ng tambay. Okay. Oh, pare, may trabaho ka ba? Wala eh. Gusto mo ba ng trabaho? Sige. Okay. Ganito ang trabaho mo. Bibigyan kita 50,000 a month. Pero ikaw ang makukulong instead na ako. Diba? Makukulong ka lang, 50,000 a month. Payag ka? Diba? Ay, hindi ako payag. O sige, 100,000 a month. Ako nang bahala sa'yo for 12 years. Diba? So, as a matter of principle, it must be personal. Hindi pwedeng hindi personal. Hindi pwedeng proxy. Bakit? There will be no justice. Okay. The offender would not be deterred specifically kapag pinayagan natin ang proxy. Yun lang naman siya. Number 4, it must be legal. The consequence must be in accordance with the law. Yan yung nabanggit natin kanina. Hindi pwedeng mag-trial tayo ng isang offender. Okay. Nagnakaw siya ng kambing. And then sasabihin ko, nagnakaw ka ng kambing? Yes, Your Honor. Pang 10 beses niya na tong nagnakaw ng kambing. Okay, sige, 10 beses, sakit ka na sa ulo ng society. Okay, ang penalty mo, death penalty. Okay. Pwede ba yon? Hindi. Okay, hindi pwedeng trip-trip lang. Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto mong ipataw na penalty, yun na yun. Dapat, iyan ay in accordance with the law. Kung ano lang yung sinasabi ng batas na penalty para sa isang kaso, yun lang ang dapat na masunod. Hindi tayo pwedeng mag-imbento ng penalty. Okay? Number 5, it must be equal. Equal for all persons. So kung ano yung panukat na ginamit mo kay Pedro,
ganun din dapat yung gagamitin mong panukat na ginamit mo kay Maria. There must be no exemption. Pero syempre, that would depend on the circumstance of each case. Okay? Mapag-aaralan nyo sa criminal law yung mga circumstances affecting criminal liability. Yan yung tinatawag natin na JMAA. Justifying, mitigating, exempting, aggravating alternative circumstances. Okay? At ano ang effect nila in each case. But as a matter of general rule, treatment of people who violate the law shall be equal. Yun lang naman siya. And number 6, it must be certain. Right? I think yung pagka-certain as a matter of judicial condition na ano ko na yan eh. Nabigyan na natin ng emphasis maigi kanina. So, no one must escape its effects. Yun lang naman siya. Once may gumawa ng crime, it is sure na siya ay punished. Okay, moving on. Another topic, okay, we have jails. Okay. Ano ba yung jail? Meron tayong jail, tsaka meron tayong prison. Anong pagkakaiba? First, define natin ano ang jail. Jail is a short-term facility where a person convicted or suspected of a crime is detained. It holds people awaiting trial, under investigation, and people sentenced for a short duration which is below 3 years sentence. Okay. Pag sinabi nating jail, short-term detention. Pag sinabi nating prison, long-term detention. Okay? Prison pag pangmatagalang sentensya na. Sir, paano yung matagal na sentensya? Ilang years? Okay? Above 3 years. Prison. Pagka hindi lalagpas sa 3 years, jail. Pero ang jail, hindi lang convicted offender ang nandito. Okay? Yung mga naaaresto na awaiting for trial, jail yan. Kung hindi nila kaya mag-bail, jail yan. Under investigation, jail pa rin yan. And people who are sentenced for short-term duration. So kung hindi lalagpas ng 3 taon ang sentensya mo na pagkabilanggo, hindi ka na ibabiyahe sa Muntinlupa, sa National Bilibid Prison. Because you will serve your jail time in jail. Either provincial jail, or city jail, or district jail. Diba? Or municipal jail. Or sub-provincial jail. Okay? So kung mahigit 3 years ang sentensya mo na pagkakakulong, okay, ibabiyahe ka na sa National Bilibid Prison. Okay. Sila yung mga tinatawag nating insular prisoners. Pag sinabing insular prisoners, national prisoners. Alam nyo ba sa jail, naging joke na yung yung mga institution natin. By the way, bago tayo mag-proceed sa joke, okay, ano yung mga example ng jail natin? Yan. Provincial, district, city, and municipal jails. Okay. And BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Take note, gentlemen and ladies, ang provincial jail, yan ay administrated by the provincial government. Take note of that. So pagka-graduate ninyo ng college at magkaroon kayo ng eligibility for public service, kung gusto nyo mag-apply sa Ilocos Norte Provincial Jail as a jail guard, mag-a-apply kayo kay governor. Bakit? Kasi ang may hawak ng provincial jail ay provincial government. Sila ang nagpapatakbo niyan. Sila ang nagpopondo diyan. Sila ang nagmamanage diyan. Provincial government, provincial jail. Pagka naman BJMP, local government. Local government naman ang ang provincial government natin. Pero specifically pagka BJMP, for example, Dilawag City Jail and the Batak District Jail, yan ay under ng BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Okay?
Sir, anong pagkakaiba? Ganito kasi yan eh. Kailan ka madedetain sa provincial jail o Lawag City Jail? Here in Ilocos Norte, mga kapatid, kahit taga saan ka man, kapag ikaw nahuli within Lawag City, within the territorial jurisdiction of Lawag City, ide-detain ka sa Lawag City Jail. Kung ikaw naman ay nahuli, gumawa ka ng crime sa Batak City, okay, you will be detained in the Batak District Jail. Pero kung ikaw ay gumawa ng crime within Ilocos Norte, except Lawag City and Batak City, okay, example, in San Nicolas, Dingras, Solsona, Nueva Era, Banna, Corimao, Badok, Bacara, Pasukin, Burgos, Bangi, Pagudpod, Adams, Pinili, Kasili, Dumalneg, okay, saan ka madedetain? Sa provincial jail. Okay. Está claro, mga kaibigan. Entiende. Yan ang jail. Ngayon, meron tayong mga types of jail. Ang types of jail natin, kung nakikita ninyo sa picture, halimbawa iyan, ang tawag natin dyan ay lock-up jail. Ang lock-up jail, yan yung mga nakikita natin sa mga police station. Please take note na ang lock-up jail is not designed for long-term detention. At you must understand na walang pondo ang PNP para sa pagkain, no, ng mga taong nakapiit sa jail. Kasi saan sila kukuha ng pagkain? Yung mga ibibigay ng mga kamag-anak nila. Kasi naranasan ko yan eh. You know, awa na lang ng pulis yung bigyan ka ng pagkain dyan, bilhan ka niya ng kakainin mo habang nakadetain ka. Kasi yung lock-up jail, ang purpose niyan is kapag ka naaresto ka ng pulis, habang kinakasuhan ka, kailangan ka muna niyang i-detain. So diyan ka niya ilalagay. Pag nakapag-file na siya ng complaint sa prosecution at nakapag-file ng information yung prosecution sa court, the judge will or may issue a commitment order. Ngayon yung commitment order, yun yung kailangan kasi para ikaw ay i-admit sa jail. Okay? So halimbawa, nahuli ka sa Lawag City, gumawa ka ng crime. Di ba? Observe the reglementary period Okay. 12 hours for light offense, 18 hours for less grave offense, and 36 hours for grave offense. Ito yung mga period na maaari kang i-detain ng police. Hanggang 36 hours lang talaga. Okay? Hanggang 36 hours. Yun yung pinakamatagal kapag ang crime mo ay punishable by afflictive penalties. Halimbawa, pumatay ka ng tao, hanggang 36 hours ka lang niya pwedeng i-detain dyan sa lock-up. Kaya sa short-term detention facility. Okay. Moving on, meron tayong tinatawag na ordinary jail, gaya na lang ng BJMP, provincial jails, no? Yung BJMP, pwede siyang district jail, municipal, at saka city. Okay. Nabanggit na natin kanina kung anong function nito. Yung tatlong klase ng detainee natin. We have awaiting for trial, under investigation, at saka awaiting for judgment. Okay? And meron din tayong tinatawag na for safekeeping. So ikukulong ka dahil wala ka namang kaso, kaya lang for safekeeping. Okay. And meron tayong tinatawag na workhouses o yung tinatawag natin na jail farm. Okay? Ano yung jail farm, sir? It is a facility that houses usually minimum security inmates. Okay? Who are serving sentences, relatively short sentences, yung mga malapit na lumabas. Or sometimes kasi through request din kasi yan eh. Ang example natin guys, yung Iwahig Penal Colony. Alam niyo yung Iwahig Penal Colony, that is located in Puerto Princesa. Kung
isa-search mo, ang tawag sa Iwahig Penal Colony is prison without walls. Bakit prison without walls? Kasi literal na yung Iwahig kasi as a jail farm, wala siyang bakod. Open area siya mga kaibigan. Okay. Bakit naman open area, sir? Kasi nung in-establish yan, sabi nila, hindi na kailangan ng ng bakod. Bakit? Nasa island yan eh. Diba? Nasa island ng Palawan. Tatakas ka pa ba, diba? Nasa island ka. Iba naman yung Alcatraz prison. Island din yun. Okay, literal na nasa gitna ng tubig, nasa dagat. Ngayon, ang Iwahig Penal Colony, anong ginawa yan mga kaibigan? Initially, para sana sa mga yan sa mga yung mga pasaway na prisoner, yung mga dangerous prisoners. Okay, para itapon na lang sila sa isang island. Kaya lang, eventually, dahil sa napakaraming riot, napakaraming gulo, eventually, pinalitan ng purpose siya. Ang nilalagay na lang sa Iwahig ay yung mga mababait, yung mga minimum security prisoners na malapit ng lumaya. At dalawa yung klase ng prisoner dyan, guys, no? Diyan kasi, nakakapagtrabaho sila. Okay? Ang trabaho dyan primarily is farming. Meron tayong tinatawag dyan na settlers at colonists. Ang settlers, sila yung nabigyan ng approval ng administration ng Iwahig. Binibigyan sila ng lupa na pwede nilang i-cultivate, pwede nilang sakahin. At the same time, pwede silang magpatayo ng bahay nila. At the same time, pwede nilang dalhin yung pamilya nila dun. Yun yung maganda sa kanya. No? At yung mga colonists sila yung walang anong tawag mo dito? Sila yung wala pang right na magkaroon ng sariling lupa. Talaga ba, sir? Binibigyan sila ng sariling lupa? Yes. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan? Kasi, ang land area ng Iwahig is 45,000 hectares. Alam mo ba kung ilan ang isang hectares? 10,000, isang hectare, 10,000 square meters. So pag minultiply mo yung 45,000 hectares, that is 45 million or 450 million square meters. Diba? So, napakalawak talaga. Okay. Pero yan kasi ay bukid. Okay. Bukid. Ayan. Jail farms. Pwede ka dyan kumita ng pera, magtanim. Moving on with another topic. Yan, yung prison na nabanggit natin kanina. A place for long-term confinement. Okay. Ano yung long-term, sir? Above 3 years. Okay. Guys, to have an emphasis, pag sinabing, di ba dalawa lang yung klase ng kulungan na nabanggit natin, jail and prison. Pag sinabing jail, provincial government and BJMP. Sila yung may hawak niyan. Pag sinabing prison, Bureau of Corrections. Okay? Sila ang may administration dyan. Nung senador si Bato, pansinin mo kasi nung nag-retire siya sa Chief PNP, as a Chief PNP, naging director siya ng Bucor. Nung nag-retire siya as director ng Bucor, tumakbo siyang senador, naging senador siya. Nung naging senador siya, ang isang bill na isinulong niya is magkaroon ng batas na gawing iisa na lang ang ahensya ng gobyerno na magpapatakbo ng mga jails and prison natin. Para magkaroon daw ng uniformity. Isipin mo gusto niyang gawin is maging iisa ang ahensya ng gobyerno na magha-handle ng prison and jail. Kasi ang status quo kasi natin, jail, dalawang klase. Yung provincial jail at saka city jail or district or municipal jail. Ang may hawak nito, BJMP, city, district, municipal. Pero pag provincial, ang may hawak, provincial government. So magkaiba sila ng training mga kaibigan, magkaiba din sila ng salary. Although parehas yung trabaho nila.
Parehas yung trabaho ni warden, ng mga jail guard, magbantay ng prisoner, mag-implement ng policy. Okay? Kaya lang, hindi sila uniform eh. Iba din sa Bureau of Correction, sa prison. Okay? So, ang gustong mangyari ni Bato is gawin na lang iisa para magkaroon ng unity. Isang ahensya lang ng gobyerno. Kasi 3 ahensya ng gobyerno ang umahawak sa jail at prison natin. But well, naging batas ba yun, sir? Suddenly, hindi siya naging batas, mga kapatid. Bakit? I don't know. Okay. Alam mo naman kapag mamimili ka ng senador, dapat yung senador na kaya niyang i-defend yung kanyang bill. Hindi yung puro pa-cute lang. Hindi ko naman sinasabing pa-cute lang si Senator Bato. Pero kailangan mo kasi dyan ng talino talaga at skill sa pagpanday ng batas. Kasi i-interpolate ka First reading, second reading, third reading. Tatanungin ka, kailangan mong i-justify yung bawat provision, bawat wordings ng bill para iyan pumasa sa Kongreso at maging batas. Kung manood kayo ng mga Senate hearing, very interesting. It's not for everybody talaga. Ito, education na rin. Buboto kayo ng mga please man lang sana, bumoto kayo ng mga capable. Hindi ko sinasabing hindi capable si Bato. Actually, maganda yung sinasabi niyang batas. Yung gusto niyang gawin. Kaya lang, hindi nag-materialize. It requires a skill to do something. Okay? Lalo na sa pagiging lawmaker. Now, moving on. Ito yung klase ng mga detention inmates natin. Okay, we have detention prisoners or detainee. Okay, ito yung nabanggit natin kanina. Na-detain sila awaiting for investigation, trial, or preliminary hearing. Sentence prisoners naman kapag meron na silang final judgment or final conviction by a competent court. Prisoners who are on safekeeping, sino to? It includes non-criminal offenders who are detained in order to protect the community against their harmful behavior. Okay. Meron tayong mga dinedetain na wala naman talagang kaso. Kaya lang, for purposes of keeping the public safe from them, dinedetain natin sila. Kung kayo Tagalawag City at kilala nyo si Marlon yung malaking tao na pakalat-kalat dyan sa sentro noon. I think that was around before COVID. Yes, 2018, 2019, 2017. Ang nangyari noon, kasi si Marlon, malaking tao siya na meron siyang parang sayad ba? May kulang-kulang. Ngayon, yung mga nakakita, minsan pinagtitiripan kasi niya yung tao. Pinagtitiripan nila si Marlon. Yun, pagka naging violent siya, nakakasakit siya ng tao. So, ang ginawa ng authorities, since wala tayong mental health facility, i-detain nila siya sa BJMP. Walang kaso si Marlon, kaya lang nakadetain siya doon para hindi na siya makapanakit pa. Doon sa Celda 7 ang tawag nila. Pero take note, yung Celda kasi, term yun natin, dinerive from the word cell. Cell kasi ang tawag doon sa kulungan. Kaya lang ngayon, iniba na natin yan. Ang tawag na natin, dorm. Okay? Dorm. Okay. Sa mga hindi pa naka-attendance, mag-take kayo ng screenshot, isend nyo sa GC kasi nag-attendance ako kanina. So sa mga late at wala pang attendance, screenshot nyo, send nyo sa GC para ma-check ko later. Okay, mabilisan na lang to kasi patapos na rin tayo. Patapos na rin ang time. Okay, we have still 8 minutes. Let us make the best of it. Okay, ito yung tatlong klase naman ng sentence prisoner. Take note, kanina klase ng inmates. Ito, prisoners. We have insular, provincial, city, or municipal prisoners. Anong pagkakaiba? Pagkakaiba niyan is penalty. I-observe nyo. Kapag ang penalty mo ay higit sa 3 years, 3 years and 1 day and above, ang tawag sa'yo national prisoner or insular prisoner. Pagka naman ang penalty mo is ranging from 1 day to 3 years, ikaw ay provincial prisoner. Pagka naman ang penalty mo ay 1 day, I'm sorry, mali. Pag provincial prisoner, 6 months and 1 day to 3 years. Provincial prisoner ka. Pag 1 day to 3 years, city prisoner. Pagka naman
1 day to 6 months municipal prisoner. Yun yung classification natin as to sentence offenders or prisoners. Okay, and then we have different prisons in the Philippines. Lahat ng prisons, guys, ano yan nasa ilalim ng pamamalakad ng Bureau of Correction. We have the Old Bilibid Prison. Yan ay located sa Manila, gentlemen and ladies. Pero nung araw kasi, nag-exchange sila doon sa isang property, sa property ng Manila, doon sa May Haligi Estate sa Muntinlupa. Yung May Haligi Estate na yon, yun yung pinatatayuan ng New Bilibid Prison ngayon. At yung Old Bilibid Prison natin ngayon is now so-called as the Manila City Jail. Okay. And we have the New Bilibid Prison. Ang New Bilibid Prison, mayroon siyang dalawang satellite. So basically, tatlong compound yan. Yung maximum security, nandun yung New Bilibid. Or baliktad yata. Yung New Bilibid, nandun yung maximum security prison. And meron tayong Camp Bukang Liwayway na kung saan nandun naman hina-house yung mga minimum security prisoners. At Camp Sampaguita kung saan iniha-house yung ating RDC tsaka medium security prisoners. Nandyan din yung Youth Rehabilitation Center. Ang tanong naman sa board exam, ano daw ang color ng uniform ng mga inmates sa Camp Sampaguita at saka Camp Bukang Liwayway. Okay, Camp Sampaguita brown, Camp Bukang Liwayway is Camp Sampaguita is blue, Camp Bukang Liwayway is brown. And then sa maximum is tangerine. Okay, tangerine. Hindi siya orange, tangerine. Although shade siya ng orange, to be specific, tangerine. Okay, marami nagkakamali doon na examine eh. What is the color of the uniform of the inmates of maximum security? And then ang sagot nila, orange. That is wrong. Ang sagot, tangerine. Pero pag walang tangerine sa choices, ang sagot, orange. Diba? Yung pinakamalapit. And then we have San Ramon Prison and Penal Farm in Zamboanga City. Okay? Siya ay considered as the oldest penal colony. Okay? Under din to ng Bucor. So take note, pagka kayo mag-apply sa Bucor, dito sa mga binabanggit natin na penal colony and prisons, dito kayo pwedeng ma-assign. Okay? Hindi lang sa Bilibid. Okay? Pwede ka rin ma-assign sa correctional institution for women. Doon naman, puro mga babae yung prisoner. And then, ito na-discuss natin kanina, the largest penal colony, Iwahig Penal Colony. In Davao, we have the Davao Penal Colony also. It is considered as the highest income earner. Ang tanong sa board exam nung araw, nung kami nag-board, ano daw ang principal product ng Davao Penal Colony? Okay. So, bakit sa highest income earner? Ano ang kanyang principal product? Okay. That is copra. Okay, copra. Also, abaca. Sa Sablayan naman, rice ang kanilang principal product. Ganun din sa Iwahig. And then, correctional institution for women. Lahat ng babaeng convicted offender, guys, dito dinadala para mag-serve ng sentence. Lahat ng nakakulong dyan, babae. Pero hindi lahat ng jail guard, babae. Meron ding lalaki. Or prison guard, rather. Okay. Sablayan Penal Colony naman in Occidental Mindoro. Okay. Ang principal product nila is rice. Okay. Then in Leyte, we have the Leyte Penal Colony. Leyte Penal Colony. And we have non-institutional correction. We have probation, pardon, absolute pardon, conditional pardon, amnesty, parole. Ito separate subject ninyo sa inyong subject na non-institutional correction. Ganito guys, no? Yung probation, ang granting authority niyan is the court. Okay. Yung definition, basahin nyo na lang sa libro ninyo. Para naman magkaroon kayo ng share in our journey of understanding the court pillar. Hindi puro ako. Okay. Yung pardon naman, absolute and conditional yan. Dalawang klase. Okay. Amnesty and parole. Take note, gentlemen and ladies, ito yung mga tinatawag natin na
executive clemency. Ang granting authority niyan is the President of the Philippines. Actually, the BPP, Board of Pardon and Paroles, with regard sa parole, no? Pero ang nagde-determine kung sino yung mga eligible is the Board of Pardon and Paroles. Parang naguluhan din ako sa sinabi ko. Okay, ang nagde-determine ng eligible for parole and pardon is the BPP. Ang nag-a-approve is the President. Okay. Sa mga executive clemency na to, amnesty is the only executive clemency that requires concurrence of the Congress. Okay. Hindi pwedeng si President lang ang magbigay ng amnesty. Kailangan agree ang Congress. Please take note of that. Reprieve and commutation of sentence. Self-explanatory lahat yan, mga kaibigan. Pag sinabing reprieve, postponement of sentence. Imbis na mabitay ka ngayon, wala na palang bitay. Pero nung araw, ganun kasi. Imbis na mabitay ka ngayon, okay, popostpone ni President, next year na lang. Okay? Or next 2 years. Yun yung reprieve. Kasi nung araw, halimbawa, buntis yung babae, bibitayin, antayin muna natin mga anak, reprieve. Okay? Pag nanganak, extension ng 1 year para maibigay yung needs, and then pwede nang bitayin ulit. Yun yung reprieve. Postponement of sentence. Yan. And then we have the GCTA law. And I also advising you to read the ISLAW, the Indeterminate Sentence Law. And sa GCTA naman, yan yung discount for good behavior, discount na ibabawas sa prison sentence. With regard to specifics, basahin nyo yung ating RA 10592. Okay, that is the governing law. It amends the provision of the Republic Act hindi pala Republic Act number 3815 or the revised penal code. So with all that being said, community na tayo by next meeting after your exam. I hope you have learned something in this ordeal for 1.5 hours. So thank you for staying with us, mga kaibigan. With that, na-cover na natin ang correction pillar. Okay? This is only an introduction. Marami pa kayong aaralin with respect sa mga nabanggit natin, more on your separate subjects. So, before we dismiss our class, do we have any question regarding the subject? Your exam would be... None, sir. Your exam None, would sir. probably be on next, next meeting. I think cream week, Thursday. O sige, baka next meeting. Okay. Next meeting, sir. Baka yes, next meeting. Next week, next meeting. So, review kayo guys na. Purpose lang natin dito is to understand. Kilala nyo naman ako, hindi naman ako terorista. Sir, ipopost mo ba di kan Basmidete, sir? I will try. Kasi hindi ako techie. I have been trying this for several times. Pero, yes, I will. Para naman ma-access ninyo. Huwag nyo lang ibenta. No? Pero pag binenta nyo, bigyan nyo naman ako kahit 25%. Naranasan ko na kasi nag-upload and then noon, nagbibigay ako, pero binebenta, nakita ko sa sa Scribe. Di ba may subscription yon? Ayos ako gumawa, iba nag-post, sila yung kumikita. So parang nainis lang ako at some point. So pwede kasi yun eh. Yung mga binibigay sa inyo na materials, ganun yung ginagawa ng mga medtech guys, digiti babae. Itas Northwestern kasi damamok eh. Digiti ited da nga materials digiti tawag na ganan digiti mestro da ipopost damit ti lalo no PDF kada PowerPoint ipopost da ilakla ko da 50 pesos 100 pesos adamam mo may sa medtech student naka 10k lakla ko no digiti business minded. Okay, with all that being said, nagsobra tayo di orasin, guys. Thank you. Ag-review kayo. I will try to post this. Yung mga hindi nakapag-attendance, screenshot nyo tong meeting, send nyo na lang sa GC para ma-double check ko, mai-present ko kayo. Okay, kung wala nang tanong o kung mayroong tanong, send nyo na lang sa GC para masagot natin. Sir, ito lang GC, sir. Awan GC tayo, sir. Awan GC tayo? Sige, garamit kay GC. Garamit kay GC. Okay? Garamit kay GC. So, wait lang. Pwede yata dito.
Tignan, double check ko lang. Sige, mag-message na lang kayo dito, yung mga hindi pa naka-attendance, and then pwede na kayo mag-leave. With all that being said, thank you, gentlemen and ladies, and have a good day.